Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng 4-gang switch, 4 bulbs, at 2 convenience outlet. Ano ba ang tamang wiring connection? Panoorin niyo po ito para lamang doon sa mga beginners, kagaya ko, para makuhaan nyo ng kaunting kalaman tungkol sa basic wiring connection ng ilaw, convenience outlet at saka switch. Ito po yung ating line to. Yan. Dito sa ating Johnson box. Diretso po yan dyan. Dyan tayo mag-i-splice. Ito po yung line to. Diretso po yan sa ating mga bulb. Yan. Diretso po yan. Naka-splice lang po siya dito sa line to. Sa ating mga bulb. Diretso po yan doon sa ating pang-apat na bulb. Ito po. Bulb 1, bulb 2, bulb 3, bulb 4. Yung line to niya, diretso lang po yan. Pag-splice lang natin sa ating galing dito sa ating bulb 1, in-splice lang dito yung bulb 2. Yung bulb 3 naman, in-splice lang dito sa bulb 2. Yung bulb 4 naman, in-splice lang dito sa bulb 3 para makatipid tayo ng wire. Kasi kung ididiretso pa natin dito sa ating splicing box, magkukonsumo pa tayo ng mahabang wire. Kung sa actual na, itong distansyang ito ng 4 na bulb ay nasa 3 meters or 4 meters ang haba ng wire, ang mga distansya nito. Kaya ang ginawa ko, kinunik ko na lang dito sa ating mga receptacle para makatipid tayo ng wire. Hindi na natin pinaabot dito sa ating splicing junction box para makatipid tayo ng wire. Isa na lang po ang ating pinaabot dito sa ating splicing. Tulad naman dito, galing dito sa bulb 1, papunta po dito sa ating junction box, i-splicean natin. Kung ang distansya nito ay nasa 3 meters o 4 meters or 5 meters, nakatipid na tayo ng wire. Kasi isa na lang yung ating line to pinaabot dito. Kaya yung line to, dito naman sa ating convenience outlet, diretso yan. At naglagay ako ng isang wire para masuplayan yung unang convenience outlet natin. At diretso po yan dito sa ating pangalawang convenience outlet. Yung line 1 naman, ito, dito rin natin i-connect, i-splice din natin. Yung line 1, diretso yan sa ating 4-gang switch. At diretso din yan sa ating convenience outlet. Naglagay ako ng isang wire, nakaparallel lang po siya, at diretso din doon sa ating pangalawang convenience outlet. At yung mga return niya, return ng ating mga bulb, yan, yung bulb 1, diretso sa ating switch 1. Yung bulb 2, diretso yan sa ating switch 2. Yung bulb 3, diretso yan sa ating switch 3. Yung bulb 4, yung return niya, diretso din dito sa ating switch 4. 4-gang switch ang ating gagamitin dito. Ngayon, yung mga return, dito tayo mag-i-splice. 4 na return. At dito po sa 4-gang switch, nag-jumper po ako ng 3 para masuplayan po yung bawat isang switch. 3 po yung jumper natin dito. Yan po. Yung ating gagamitin na breaker dito ay 20 amperes. Kaya yung wire natin na gagamitin ay number 12, EWG 3.5 mm squared. Yan po yung ating diagram. Para lamang ito doon sa mga beginners, doon sa mga veterano na. Saludo po ako sa inyo. Pwede nyo i-skip ito. Kaya itong demonstration ito ay para lamang doon sa mga beginners. Basic wiring connection ng ilaw, convenience outlet at switch. At ngayon mag-umpisa na po tayo. Ilagay ko lang po dito yung ating diagram. Yan. At kailangan natin magsuot ng glove or rubber gloves para sa ating safety. Safety first po tayo dahil kuryente po yung ating ginagawa. Ngayon, yung isa, mamaya na. Kasi dumidikit po yung electrical tape dito sa rubber glove. Yung isang glove, mamaya ko na isusuot. Ngayon, inilagay ko na po yung 3 receptacle. Nakakunik na po siya dito sa ating unang receptacle sa neutral. Yung neutral lang po yung ating i-connect dito. Yung return, diretso po dito sa ating junction box.
nilagay ko na po para mapadali lang tayo yung dalawang receptacle. Naka-splice lang po siya dito. Oh. Yung bulb to, naka-splice lang po dito sa ating line to. At yung bulb tray, naka-splice din dito sa ating bulb to. Ngayon, ang ipapakita ko lang sa inyo yung bulb 4. Ito po yung ating bulb 4. Itong return na ito, diretso po yan dito sa ating splicing box. Return po ito. At naglagay ako dito ng tagging na 4 para hindi tayo malito. Mahalaga po yun, lalo na doon sa mga baguhan, para hindi po tayo malito dito. Yan po. Parehas naman yung bulb 1 may tagging, at saka bulb 3 at saka bulb 2. May mga tagging po yun. Para mamaya hindi tayo malito sa pag-splice. Para pag switch natin yung unang switch, ang iilaw yung bulb 1. Parehas naman sa bulb 2, yung switch to dapat yon. At saka doon sa ating bulb 3 at saka bulb 4. Kaya mahalaga mag-tagging po para di tayo malito. Ngayon, itong line 2, ito lang yung ipapakita ko sa inyo nga i-splice din natin dito sa bulb 3 para makatipid tayo ng wire. Hindi na natin ito paabutin dito dahil kung mahaba ang distansya nito, magkukonsumo tayo ng wire. Halimbawa, ang distansya nito, tulad ng sinabi ko kanina, kung 4 meters yun sa actual, makatipid na tayo ng wire. Dito na lang natin i-splice sa sinundan ng bulb 4. Itong bulb 3, dito ko na lang i-splice. Binalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Yan. Ganyan lang po, i-splice lang nyo dito. Itap lang po dyan. At siguraduhin na mahigpit po. Dapat mahigpit po yung pag-splice dito. Itatap lang po natin dito. Yan. Tapos lagyan natin ang electrical tape. Kapag lagay na bang ng electrical tape, kung ano kakapal ng insulation ng wire, ganoon din ang inyong ilalagay pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung ating ilalagay. Yan na po. Naka-connect na po yung bulb 4 dito sa ating line to. Ngayon, ipipix lang natin para hindi magulo tingnan. Medyo malakas po ang ulan dito. Yan. Fix na natin yung unang receptacle. Ito naman yung ipipix natin. Yan. At ito namang isa. Yan na po. Naka-fix na yung ating mga receptacle para maganda natin nan. Ngayon, mag-uumpisa po tayo dito sa ating paglalagay ng wire. Unahin po natin ito, dalawang wire para sa ating convenience outlet. Ito. At yung papunta naman dyan sa ating pangalawang convenience outlet. Lagay muna natin yung mga wire. At dito sa ating switch, 4-gang switch, dapat 5 wire ang ilalagay natin. Kasi 4 na return at isang line 1. Ito po. Kailangan 5 wire ang papadaan natin papuntang switch. 4 na return at isang line 1. Yan na po. Ngayon, ito po yung ating line 2 saka line 1 galing dito sa ating load side. Ito po yung supply natin. Yung line 2 para sa ating 4 na bulb. Kasi yung bulb 2, bulb 3, bulb 4, in-splice na po natin sa line 2. Kaya isang line 2 na lang po ang
makadiretso dito sa ating splicing box, dito sa junction box. At yung line 2 papunta dyan sa ating convenience outlet. Itong tatlong ito, pagsama-samahin lang natin para magkaroon po siya ng supply. Hoy, binabalaptot ko po ito para hindi po matalim dito. Paglagay naman ng electrical tape, tulad kanina sinabi ko, kung anong kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang inyong ilalagay pag sa actual na. Dito, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking nilalagay. Tapos na tayo dito sa line 2, dito naman tayo sa line 1. Ito po yung line 1, yung line 1 na papunta dito sa ating convenience outlet, at yung line 1 na papunta dito sa switch. Itong tatlong ito, pag sama-samahin din natin. Yan. Inulit ko itong demonstration na ito ay para lamang doon sa mga beginners, para makuhaan nila ng counting kalamang tungkol sa basic wiring connection ng ilaw, convenience outlet at saka switch. Yan. Tapos na tayo sa ating line 1 dito sa ating papuntang switch. Dito naman tayo sa ating convenience outlet. Yung line 2, ito yung supply natin, at saka yung line 2 papunta dyan sa ating pangalawang convenience outlet. At ito, maglalagay ako ng isang wire para masuplayan yung ating unang convenience outlet. Ito po. Ito po. Diyan po sa ating diagram. Ayawan ko lang kung nakikita. Yan. Tapos na tayo sa line 2. Dito naman tayo sa line 1. Ganon din, kailangan maglagay tayo ng isang wire para sa supply papunta po doon sa ating convenience outlet. Ito pong tatlong ito, pagsamahin din natin ito para sa supply ng unang convenience outlet. Yan, lagyan natin ng electrical tape. Yan. Ito na po yung dalawang supply para sa ating unang convenience outlet. Yan na po. Ngayon, dito naman tayo sa ating return. Ito po yung may tagging 1. Ito po yung may tagging 1. Kukunin din natin yung may tagging 1 dito. Ito po may tagging 1. Ibig sabihin, itong yung bulb 1. At yung papunta sa switch, may tagging din na 1. Ating pagsasamahin ito. Dito yung mahalaga na may tagging para hindi po tayo malito sa pag-splice kung alin ba dito yung bulb 1 at saka bulb 2, bulb 3, bulb 4. Yan. Tapos na tayo sa ating bulb 1. Dito naman tayo sa bulb 2. Ito yung bulb 2.
Yung galing sa switch at ito naman yung galing sa receptacle natin. Itong dalawang ito, pag samahin lang natin, yan po, tapos na tayo sa ating valve 2. Dito naman po tayo sa ating valve 3. Ito po yung dalawa. May tagging na 3. Ito yung ating pagsasamahin. Yan. Tapos na tayo sa ating valve 3. Yung valve 4 naman yung ating kukunik. Balatan lang natin ito. Yung valve 4 naman yung ating i-splice. Yan. May tagging na 4. May tagging na 4 din. Para hindi po tayo malito sa pagkukunik ng bawat valve dito sa ating 4-gang switch. Tapos na tayo sa pag-splice sa ating wiring connection. Ilagay na natin yung ating mga valve. Yan. Nakalagay na po yung ating mga valve. Ngayon, tapos na tayo maglagay ng mga valve. Dito naman po tayo sa ating switch. Ito po yung ating 4-gang switch. Ito. Kailangan natin mag-jumper dito ng 3. Ito po. Para magkaroon po siya ng supply. Pag-jumper po dito po sa may off portion. Ito po. Yan. Muna natin yung jumper. At yung pangalawa, ito. Yan. Ito po yung ating pangatlo. Kailangan walang nakalabas na copper dito. Ito na po. Ngayon, yung ating line 1 ito. Dito natin ilalagay sa ating kinamperan sa off portion. Itong line 1. Yan. Kalagay na po. Ngayon yung may tagging na 1 dito sa una nating switch ilalagay dito sa may on portion. Dito sa may on portion. Ito po. Lalagay po natin. Yan. Yung may tagging na 1. Kasi dito yan sa may valve 1. Yung may tagging na to. Ito. Dito sa ating switch 2. Sa may on portion pa rin. Yung may tagging 3. Dito natin ilalagay sa pangatlong switch. Yan. At yung pang-apat natin na wire na may tagging na 4,
Ito po yung mga return na ito. Yung galing sa ating mga valve. Yung return. Yung pang-apat, dito sa pang-apat na switch. Yan. Ganun kahalaga yung tagging para hindi po malito kung saan natin ilalagay. Yan na po. Ngayon, dito sa ating convenience outlet, may nakalagay naman yung letter L at saka letter in. Yung line 1, dito natin sa letter L. Yan. Yung may letter N nakalagay, yung line 2 dito natin ilalagay. Yan. Yan na po. At yung pangalawa nating convenience outlet, ganun din. Yung line 1 dito sa may nakalagay ang letter L. Galaw-galawin kung talagang mahigpit na po siya. At ito yung po yung letter N. Dito naman po natin ilalagay yung line 2. Yan. Yan na po. Ngayon, ipipix lang natin. Ipix lang natin. Yan, ipantay lang natin. Yan. Lagay natin yung takip. At dito naman tayo sa ating convenience outlet. Yan, pantay lang. At ilagay natin yung takip. At dito naman tayo sa ating, yan po. Lagay natin yung takip. Ngayon po, tapos na tayo mag-wiring, kailangan natin mag-short circuit test para malaman natin kung mayroon bang mali sa ating ginawa. Mahalaga po na i-short circuit muna para masigurado natin na tama yung ating wiring connection. Kasi kung may mali, madudubli po tayo. Ngayon, select lang sa ohms, i-buzzer lang natin. At yan. Tumutunog naman yung ating digital tester. Pag nilagay ko po sa line 1 at saka line 2, itong test probe, pag tumunog siya, ibig sabihin may mali sa ating koneksyon. Pag hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Lagay ko na po. Yan. Hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung ating connection. I-short ko lang para makasigurado tayo. Okay naman yung ating tester. Ilagay ko na po sa line 2. Yan, hindi po tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating ginawa. At pwede na natin i-terminate dito sa ating breaker. At ito po ay palaging naka-off at magsuot ng glove. Lalong-lalo na doon sa mga beginners para safety first tayo. Yan, lagay ko na po yung line 1. Rubber glove po ang inyong gagamitin kasi yun po yung pang electrical. Yan. Ito naman po yung line 2. Yan, maigpit na. Dapat maigpit po ang pagka-terminate nyo dito. Ngayon, kukunan natin ng voltahe dito sa ating line side ng ating breaker kung mayroon bang kuryente na pumapasok dito. I-select lang sa volts at i-set sa AC. Yan. Naka-select sa volts at saka naka-set sa AC. Ngayon, susukatin po natin kung mayroon bang power na pumasok dito. Lagay ko na po. Yan. Mayroon pong 220.4.6. Yan.
At dito po sa ating load side, i-on ko po ito. Kailangan natin kuhaan din ng voltahe dito kung mayroon bang tumatawid na kuryente dito sa ating load side. Lagay ko na po. Yan. Parehas lang. 228.6.7 volts. Yan. Ibig sabihin may supply na po tayo. Yan na po. Naka-on na po yung ating breaker. Ngayon, susubukan na po natin kung iilaw po ba ito. I-on ko na po yung switch 1, dapat umilaw po ito. Pag switch ko yung switch 2, dapat umilaw po ito. Yung switch 3, dapat dito sa number 3. Switch 4, dito sa valve 4. I-on ko na po. Yan. Umilaw po yung unang valve natin. Yan. Yan kahalagahan ng may tagging para hindi po tayo malito. Yung switch 2, yan. Valve 2 ang umilaw. Yung switch 3, yan. Valve 3 ang umilaw. Switch 4, yan. At dito po sa ating convenience outlet, may socket valve po ako dito. Ito na lang po yung ating pang testing dito. Kung mayroon pang power na dumadaloy dito. Yan. Yan. Okay po. Balik na natin dito. Yan. I-off ko po yung switch 1, switch 2, 3, 4. On natin. I-off ko po sa ating breaker. Yan. I-on ko po. Yan. Yan po yung ating in-install. 4 gangs, 4 valves at saka dalawang convenience outlet. Ngayon po, tapos na po tayo. Sana po nakuhaan nyo na ang kaunting kalaman tungkol sa basic wiring connection ng ilaw, outlet at saka switch. Ito pong demonstration na ito ay para lamang doon sa mga baguhan para magkaroon po sila ng idea kung ano ba ang basic wiring connection ng ilaw, outlet at saka switch at isang breaker. Ito po ay para lamang sa maliliit na bahay dahil yung breaker natin ay isa lang, 20 amperes at ang ginamit natin na wire ay number 12 or 3.5 mm squared. Bakit number 12 ang ginamit natin? Bakit hindi number 14? Kasi po, yung number 14 ay para lamang sa ilaw. Yung number 12 ay para sa convenience outlet. Kaya, hindi pwede yung number 14 kasi may outlet po tayo. At 20 amperes yung breaker natin. Kaya, number 12 yung ating ginamit na wire para tugma po dito sa ating breaker at saka outlet. Di bali tumaas yung wire natin dito sa ilaw, walang problema. Kaysa yung number 14 ginamit natin, hindi po tugma sa convenience outlet natin at saka breaker. Yan lang po. Maraming salamat po. I-off ko na po. At maraming salamat sa inyong panunood. At marami na po akong in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo. At doon sa nakapag-subscribe na, maraming salamat po. At doon po sa hindi pa po nakapag-subscribe, baka naman makahingi ng pabor ng kaunti. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Thank you.